certain responsibility. Why? Masisira ang lahat ng bagay. Lalo na sa iglesia. Kaya, isang i-share ko pa is ganito. Madalas natin marinig yung there is a cost in discipleship. And there is a high cost in discipleship. Pero ang totoo, mas malaki ang cost kung walang discipleship. Malaki ang cost kung walang discipleship sa church. Hindi lalago ang church. Magiging magulo ang mga church because there is no discipleship. Last is, how can we get the most out of this epistle? First, we must be born again. Apart from spiritual birth, there can be no spiritual maturity. Paano tayo lalago sa ating spirito kung hindi pa tayo pinapanganak sa spirito? Kailangan natin makakilala sa Panginoon. Kailangan natin maranasan ang kapanganakan ng muli. James tried with assumption with his readers had been born again. James chapter 1 verse 8. This rebirth is brought out about by obedience to the word of God. It involves being born again of water and spirit. John chapter 3 verse 5. Traditionally understood to refer as to baptism. So benefit the most of this study, we must have been born again in the obedience of the truth. Second thing is that we must honestly examine ourselves in the light of God's word. Sa pagsisimula ng pag-aaral natin in our devotion, kailangan natin makita hindi ang ibang tao, kundi yung sarili natin. Why? James compares the Word of God to a mirror. Nagsusulat ay hinatulad niya ang salita ng Diyos sa isang salamin. Kapag hawak mo ang salamin, sino makikita natin? Well. Pag nakipag-harap sa iyo salamin, sino makikita mo? Hindi si Alden. Hindi si Dennis Trillo. Kundi ikaw. That's why when we read the Word of God, dapat makita natin yung sarili natin the way the Bible is reflecting us. Inasabi nito, ang maganda sa Bible, hindi pwede magsinungaling eh. Yung pastor, pwede ka mag-pastor lagi ka, hindi sinungaling pa eh. Why? Kasi ayaw ko masaktan. Tama? Ayaw hindi, mga maraming pastor, takot magsalita ng totoo sa mga member kasi makakasakit, makaka-open. But when you read the Bible and your mind is open, you will see, you can see nobody but you. Nobody but you. Wala nang iba. Kahit sa pakikinig natin dito sa iglesia, kapag tuwing dito nagpupunta ka nakikinig ka ng sermon, don't think of other people. Think what God is telling you right now. Hindi ko alam kung ano yung iba-iba yung inyong antas ng pagdago o kalagayan spiritual sa Panginoon, and I do not know that. At hindi ko rin alam kung anong salita ang ngiti mo sa puso nyo kasi hindi ko alam kung anong pangangailangan ninyo. Subalit ang banal na Espiritu ng Diyos ang magsasabi sa inyo, eto ako, ngayon sa harap ng Panginoon. The Bible cannot lie because our God is not a liar. As we study the Word, we are looking into the divine mirror and seeing ourselves as who we really are. We must be honest about what we see and not merely glance at the image and walk away. Kapag nakita mo, when you read the Bible at nakita mo ito yung sarili mo, hindi maganda, huwag mo lang tingnan. Tanggalin mo yung dumi. Huwag mo lang basta tingnan, tanggalin mo. Gumawa ka, umaksyon ka, tanggalin mo yun. Baguhin mo kung ano yung nakita mo hindi maganda. Sa iyong sarili, ganda nga ng isang kanta. Naiisip ka, pero isa naiisip na message. Naiisip ko isang kanta, looking through the eyes of love. Ganda nun. Kanta na yun. Especially in the message. Third, we must obey what God teaches. Pag nagbasa tayo ng Biblia, tingnan natin yung sarili natin according to the Word of God. And when we read the Word of God, we must obey what God teaches no matter what cost. We must be doers of the Word and not hearers only. The blessing, ito maganda. The blessing does not come in studying the Word but in doing the Word. Reading go. The blessing comes not from studying the Word. Ang pagpapala ng salita ng Diyos ay hindi nagmumula sa pag-aaral, kundi sa paggawa. Sa pag-a-apply nito sa ating mga buhay. Walang tatanggapin ang pagpapala ang isang tao hindi nagbabasa. Maliwanag yun. Pero kung nagbabasa ka, you have a chance to receive the blessing of the Word of God. Why?
Kasi you will be encouraged to apply it in your life. Malalaman mo na ngayon kung sino ka sa harap ng Diyos at kung ano ang dapat mong gawin sa iyong buhay. At the blessing always comes from obedience. Blessing always comes from obedience. Fourth, we must be prepared for some extra trials and testing. Magbabasa tayo ng Bible, when we study and follow the Word of God, lagi natin ihanda ang sarili natin sa mga pagsubok kasi hindi tayo exempted sa pagsubok. When you go to church, when you start attending church, when you start reading the Bible, when you start taking God seriously in your life, maraming problema ang darating sa buhay mo. Kasi gusto niya na huwag kang magpatuloy. Bibigyan ka ng trabaho pag linggo. Aalisan ka ng trabaho. Para maghanap ka ng trabaho pag linggo. The devil is so wise that he can create many deception in their life na maaaring hindi magbigay sa atin ng mga pagkapalang nagmumula sa Diyos. But if you wish to develop patience, you should expect some trials. Laging merong pagkapala sa pagsubok. Sabi nga ni James, blessed are those who pass trials. Mapalad ang mga dumadaan sa mga pagsubok at napagtagumpayan ito. Kung walang pagsubok ang buhay mo, there's a big question. Ano ba ang sinusubok? In faith. Paano kung wala kang pagsubok? O paano mo malaman kung may faith ka? If you say you have faith, but you do not experience the trials of faith, there's a question. Baka wala kang faith. Naunawan po natin yan. Kaya, mapalad ang taong sinusubok. Why? Kasi you will know that you have faith. Kasi kung wala kang faith, susunod ka lang sa pagsubok na yun. Dadaan ka lang doon. Hindi walang hindrance o wala kang struggle sa puso mo. Kasi you don't have faith in God. Papasok ba ako ngayong linggo? Pinapasok ako na amo ko? Pupunta ba ako ng church kasi ganito? But if you have faith, there's struggle in you. If you have faith, you have struggle in yourself. At ang maganda ito, kung ma-overcome mo yung pagsubok na yan. Finally, we must measure our spiritual growth by the Word of God. Ganda ito. We must measure our spiritual growth by the Word of God. Not by your attendance, not by the things that you are doing here, not by the length of time that we are spending every Sunday in the church, but by the Word of God only. Kahit nga yung mga pastor o mga kapatid, hindi maganda pasyan yan eh. Hindi sapat na pasyan. Why? Kasi minsan we try to elect people o gusto lang natin i-encourage pero hindi ganun yun. Ang tunay na pamantayan ng ating pagdagawa sa spiritual ay nasalita ng Diyos. We should not measure ourselves by comparing ourselves to other Christians. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. But by the Word of God and the Son of God. Ang isang problema natin when we compare ourselves to other people. Madalas, paano ba tayo nagkakaroon ng courage o kanlakas na loob para i-compare yung sarili natin sa iba? When we thought na mas mabuti tayo